ay i-share din po natin. Pag nakakita din po kayo ng ibang mga video about dito sa mga PDP laban, sa yung mga ini-endorso ni dating Pangulong Duterte, i-share po ninyo, 'di ba? Sapagkat tayo yung mga tao na sa araw meron tayong ginagawa. Ito lang yung pagkakataon natin. Kumbaga magkaroon tayo ng online meeting di avance, 'di ba? Pag-isahin natin at padamihin natin. At ang inihiling ko po sa inyo, huwag kayo makikipag-away kasi we try to convince people na kung ano yung paniniwala natin ay kanila din naman pong paniwalaan. Kung ano yung paniniwala natin about the political ideology natin at yung ating posisyon sa politika ay paniwalaan din po nila. That's why huwag na tayo makipag-away, magpo-post tayo ng mga kumbaga tinutuya natin yung kabila. Although minsan hindi maiiwasan yun kasi 'di ba? Minsan pag inaasar ka, mang-asar ka din. Yeah. Pero most of the time, we should invite them sa mga ganitong pagkakataon para kung may katanungan, magtanong sila, ano ba yung stand natin? Bakit natin gusto ang PDP laban? Una, linawin po natin, gawin nating malinaw yung PDP laban at yung pong mga ini-endorso ng dating Pangulo ay iboboto natin hindi dahil sa individual na kanilang kagalingan o karunungan or katalinuhan. Iboboto po natin sila dahil sila ay isang team na magsusulong ng pulisiya na naramdaman natin noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Ano-ano po yun? Yung transparency, peace and order, saka anti-corruption. Yan lang po muna. Diba? Yan lang tatlo na yan, masolve natin yan. Katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte, masolve lang yan. Solve na rin tayo. Diba? Ang mahirap kasi hindi ramdam yan nung nasa taas. Kasi kahit ano ang sitwasyon ng ating bansa, hindi naman sila masyadong apektado. May makakain pa rin yung mga yan. Diba? May savings kasi yung mga yan. Diba? Makakapag-aral pa rin yung mga anak niyang mga yan. O kaya hindi naman yan threat sa mga anak nila o sa mga kasama nila sa bahay yung environment or yung krimen sa kalsada, hindi nila alam yon. Bakit? Nakasakay yan sa mga sasakyan, yung iba bulletproof pa, level 6 pa. Ang kanilang sasakyan bulletproof, level 6. O, yung mga hindi nila mauunawaan yan. Diba? Kasi sabihin man po natin na tayo kahit papaano nakapagpundar tayo, kunwari may sasakyan tayo, maayos, nasa subdivision tayo, pero ang totoo, ramdam pa rin natin yung mga kababayan at hindi nakababayan natin na nandyan din sa paligid sapagkat karamihan sa atin nanggaling din doon. Yung ating simpatya sa kanila nandun pa rin. Tandaan po ninyo, kanina kagabi nga nanonood ako ng yung isang professor sa UP, si Elizabeth de la Cruz yata yun, 'di ba? Ang kanya, sabi nga niya is iba yung psychology sa Pilipinas at psychology sa western countries. Dito po kasi sa atin, kahit sa pag-aaral nila, tayo ay hindi individualistic. Dito po ay collective tayo. Collective, ibig sabihin, ating pinapahalagahan yung mas nakararami. 'Di ba? Collective tayo, hindi tayo individual. Hindi tayo, kaya nga 'di ba malakas yung ating yung band natin, yung family ties natin. Kaya nga meron tayong reunion, 'di ba? Ugali natin 'yan, hindi lang ng mga Pilipino kundi Asyano, 'di ba? Yan ang kinakailangan natin na isulong at na values sapagkat magta-translate yan sa politika. Kaya nagkakagulo yung politika natin ngayon dahil they keep on insisting na ipasok yung values ng West dito sa atin sa Pilipinas. Diba? Tatalakayin natin yan, pero sa mga nakaraan ko pong mga videos, natalakay ko na rin yan. Inuulit lang natin. Kaya lang ngayon mas mahalaga na makita natin at ipaunawa sa mga kababayan natin na ang boboto po tayo hindi dahil sa ay si Bato. Diba? Kumbaga, hindi ganun po. Si Philip lang naman yan, artista yan eh, hindi na sikat yan kaya umaano yan kumakandidato. Hindi ganoon. Merong kumbaga
rason sa likod ng bakit siya pinatakbo ng PDP Laban. Makikita nyo, abangan nyo lang ako tuwing alas 10 ng gabi. Katulad nga po nung isang araw, isang gabi si Bongo, kagabi naman si Marcoleta, ngayon si De La Rosa. Iisa-isahin po natin yan. Napaka-basic ng ating mga pinag-uusapan dito sapagkat hindi naman natin kailangan ng masyadong malalim na kwentuhan dito. Ang ididibunk lang natin yung mga ibinabato nila. Sa unang ating mga natalakay na mga kandidato, wala po na bahid ng korupsyon sa mga taong yan. Wala. Wala. At doon sa budget natin ngayong 2025, yan dalawa na yan, hindi po pumirma yan. Si Bato, saka si Bongo, hindi sila pumirma. Sabi nga at nakita naman natin yon itong sa isang pagkakataon nandun sila sa Bicam, nag-walk out nga itong si Bato de la Rosa sapagkat alam niya nga blanco ba't natin tinatalakay pa yung Bicam na yon? Yun ang totoong issue ngayon. Yung Bicam report, kaya nga merong kaso na sa Supreme Court po ba? Kaya nga kine-question na rin yung PhilHealth na 60 billion. Ba? Pero abangan din natin, lalabas na yung comment at investigasyon na yung ilalabas na ng COA, di ba, mapapatunayan na walang korupsyon doon sa 125 million na ginawa nilang propaganda against kay BP Sara. Hintayin nyo yun. Pero ang ating nakikita nga po is napakagaling nila gumawa ng propaganda, negative propaganda against the former administration sa PDP Laban at sa ating Vice Presidente. Ang galing nila. Anong sasabihin nila ngayon? Diversionary tactic daw yung pagpa-file doon sa Supreme Court dahil sa impeachment. Bungol ba sila? 'Di ba? Sino nagsalita noon? Yung Tingog Party List na congressman, yung ano ba 'yon? May kanta si doon yung isang content creator, sabi niya, hindi ka na papayat. Hindi ka na papayat. Diba? Hindi ka na papayat. Yung mataba. Ang tanong, kailan ba na-discover at kailan inilabas sa media ni Congressman Ungab yun? Di ba wala pa namang impeachment? Inilabas na nila yun. Hindi pa di ba? So walang diversionary tactics. Sila ang may diversionary tactics dahil yung pong kaso doon sa Supreme Court, di ba? Yung kaso doon sa Supreme Court ng PhilHealth na 60 billion saka yung budget ay sasabog na sa mga mukha nila. Kanina nga, di ba? Sinabi ni Ping Lacson uli, andun pa siya sa sortie. Di ba? Andun pa siya. Di ba kanina sa nagpinakilala ng Marcos administration yung kanyang mga senatorial slate, di ba? In interview about dun sa budget, ano sabi ni Ping Lacson? This is one of the worst and ang daming in-insert na hindi naman kailangan. Kaya nga sabi niya, pag nanalo daw siya, aanuhin niya yung oversight committee para mabantayan talaga yon. Kasi ang gulo-gulo nga daw di ba? Sa admin na yan. Sa admin na yan ha. Sa admin na yan. Sa admin na senatorial slate yan, si Ping Lacson nagsalita. Kaya kayo mga loyalista, sabi ko nga po, hindi namin na layunin na kumbaga ipahiya yung mga loyalista, although sabi nga natin is ang weakest link sa mga supporters ngayon, supporters ng Pink, supporters ng left, supporters ng Duterte, supporters ng loyalist ng Marcos, ang weakest link po dyan ay yung mga loyalista. Bakit? Akala ko biro-biro lang yung Taliano Gold, dinadaan ko sa biro. Pero noong nakaraan, nang may kausap ako dito ng mga loyalista, talaga palang naniniwala sila dun sa Taliano Gold. Sabi nga sa akin baka pag lumabas ang Taliano Gold, mag-iba ka na ng sinasabi, di ba? Pag kita mo na yun,